Amerika, mga sangkay, meron pong matinding pasabog. Handa daw pong magbuwis ng buhay at makipagdigma para po sa Pilipinas. Totoo ba ito, mga sangkay? Yan po ang ating mag-uusapan ngayon. So, magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, lahat po ng mga kababayan natin, lahat po ng mga nanonood ngayon, magandang oras po sa inyong lahat. So, before we start, guys, paki-subscribe po muna yung ating channel. So, sa ibaba po ng video na to, mayroon po kayong makikita na subscribe button. So, ang inyo lamang pong gagawin, mga sangkay, ay pindutin nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa ibaba. Then, pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Ganun lamang po kadali yan, mga sangkay. Alright, guys. Pag-usapan mo natin itong patungkol po sa US na kung saan may matindi pong pasabog ngayon para po sa Pilipinas. Hindi ko po alam, mga sangkay, kung isa lamang po itong hangin o pagyayabang o baka naman totoo, mga sangkay, no? Na handa di umanong makipagdigma para po sa Pilipinas. Ito po yun, mga sangkay, ang balita. US, tiniyak na ipagtatanggol ang Pilipinas laban sa mga armadong pag-ataking aksyon ng China. Aba, mga sangkay, malupit. Pero mga sangkay, nai-imagine ko dito, kagaya rin po ito nung nangyari ng World War II. Wag naman po sana na ang totoong magkaaway, Amerika at Japan, nadamay po ang Pilipinas. Pero dito kasi, mga sangkay, ang pinagkaiba naman, kasi nga po, itong South China Sea or West Philippine Sea ay talagang china-challenge ng China. No, kumbaga magkaiba po siya ng story. Kasi noon, ang Japanese pumunta dito. Kasi nandito yung mga Amerikano. Kaya nga lang, dito po pagdating mo sa West Philippine Sea, talagang ang away po ay maliban po, siyempre may sigalot po ang China at Amerika. Pero ang pinagbubuntungan po talaga ng bakbakan ng Pilipinas ngayon at China ay dahil nga po sa West Philippine Sea. Pero ano kaya ang gagawin ng Amerika? Totoo kaya ito, mga sangkay, na handang magbuwis ng buhay para sa mga Pilipino? As you saw earlier this week, the Philippine Coast Guard took a bold step in defending their own sovereignty by removing a floating barrier. Ito po si Lindsay Ford, U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia. Grabe, no? Ganun katindi yung Amerika. Pero, mga sangkay, ang matindi po dito, yung US ngayon, may kaguluhan. Pero busy pa rin po sila sa iba't ibang panig ng ating mundo. No, hindi ko ma-imagine kung paano nila binabalance yun eh. May problema po sila sa Amerika, kulang na po sila ng budget, at maliban dyan, mga sangkay, mayroon pang problema pagdating po sa US government na possible magkaroon po ng shutdown Installed by the PRC Coast Guard near Scarborough Shoal. Pinuri ng Estados Unidos ang ginawa ng Pilipinas na pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayun. Ayan, mga sangkay. Dapat pinapalakpakan yan. Kalain mo, nagawa ng Pilipinas na tanggalin ang barrier na nilagay po ng China. Anong ibig sabihin nito, mga sangkay? Nagkakapangil na po ngayon ang Pilipinas at pumapalag na laban po sa China. Yun. Ayun. Tumunog na, mga sangkay. Ayon kay U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Lindsay Ford, matinding hakbang ang ginawa ng Pilipinas nang tanggalin ang Chinese floating barriers sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Totoo yun, mga sangkay. Ang ginawa ng Pilipinas sa pagtanggal ay nagpapakita sa China na hindi po tayo natitinag sa kabila po ng mga ginagawa nila. Ginawa ng U.S. official ang pahayag sa isang U.S. congressional hearing. Bukod dito, binigyang diin ng American official Yan na. Ito na siguro yun. ang pananatili ng security commitments ng Washington sa Manila. Hoy, security commitments ng Washington dito.
partikular na ang gagawing pagdepensa ng Amerika sa kaalyado sa isang armadong pag-atake kaugnay ng usapin sa West Philippine o South China Sea Yun na nga. Lalong-lalo na, tiniyak daw po ng Estados Unidos, mga sangkay, na didepensahan nila hindi po China, ang Pilipinas, kung sakaling may pag-atake o armadong pag-atake mula po sa China. Ako nga, mga sangkay, medyo napupuno na rin po ako sa China eh. Hindi po ako maka-pro-China, hindi rin po ako maka-pro-America. Sa totoo lang, pro-Philippines po ako. Nakakapuno na po yung ginagawa ng China eh. Instead na magpakita po ng kabaitan sa karatig bansa lamang po nila, iba po yung mga nakikita natin. Di ba? Nakikipagbanggaan pa po, hinaharang yung mga mangingisdang Pilipino at ang matindi doon, mga sangkay, alam naman po ng buong mundo kung kaninong teritoryo yun, di ba? Ay, nako. dispute. The department has been incredibly clear that when it comes to our treaty commitments to the Philippines, Ayan na. we believe an armed attack against Philippine armed forces, Ayan na. public vessels, aircraft apply to in the South China Sea. That includes the Philippine Coast Guard. And we have said repeatedly and will continue to say that we stand by those commitments absolutely. Yun. Pinapalakpakan yan. Alam ko, mga sangay, marami rin po sa atin ang walang tiwala sa US, no? Pero dito, pinapakita ng Amerika, mga sangkay, na solid yung kanilang commitments pagdating po sa treaty. Kasama po ang Amerika at Pilipinas. Nasa kabila, ayan, pinangalanan na po niya, nabanggit nga po niya kung ano man ang atake. Gaya po ng mga, yung armadong mga pag-atake mula po sa ibang mga, like for example, sa China. Talagang tutulong po sila. Kasi mga sangkay, di ba, yung magkaiba rin po kasi yung story ng Ukraine at Pilipinas. Ngayon nga lang, ang Ukraine, mga sangkay, nakita naman po natin na wala naman po Dagdag pa nito, patuloy ang Estados Unidos sa wala naman po silang ginawang suporta talaga pagdating po sa physical na soldier, US Army na pupunta po sa Ukraine. Ang sagot nga po ng iba ng netizens, mga sangkay, na ay walang pinapadala doon yung US kasi syempre kapag nagpadala po sila ng armadong grupo mula po sa Amerika, yun na ang hudyat na magkakaroon na ng ikatlong digmaang pandaigdigan. My goodness, wag naman po sana mangyari yan, mga sangkay. patuloy ang Estados Unidos sa pagpapaigting ng puwersa nito sa rehiyon. We are diversifying U.S. force posture to remain prepared for any crisis or contingency. Alam niyo, ito yung ayaw po ni Donald Trump no? Sabi niya, kailangan pauwiin na yung mga sundalo. Alala niyo, mga sangkay, nung siya po ang presidente, halos ayaw niya pong tumulong sa ibang bansa kasi ang gusto niya mangyari, ibangon muna yung Amerika, which is totoo din naman. That includes regular rotational deployments of U.S. P-8s and littoral combat ships with Singapore, and in the Philippines recently agreeing to 4 new enhanced defense cooperation sites that U.S. forces will have access to. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tinanggal ng Philippine Coast Guard ang boya na inilagay ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayun talaga, malaking bagay talaga yan. Sa totoo lang, mga sangkay, no? Malaking bagay na pinutol ang floating barrier na ginawa po ng China pangharang sa mga Pilipinong mangingisda. Dahil pagpapakita po ito ng lakas ng Pilipinas na hindi po pwedeng babasta-bastahin lamang po tayo nitong China. At talagang may kalalagyan po sila. O, ayan, pinutol. O may nagawa ba ang China? Wala, mga sangkay. Umiyak lamang po. Nanakot. Kaya nga lang, hindi naman po natakot ang Pilipinas. Rosa Licoz, UNTV News. Ayun na. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Kayo ba ay naniniwala sa mga Amerikano na talagang tutulong sila? Handa pong magbuwis ng buhay, madepensahan lamang po ang Pilipinas laban po sa armadong puwersa ng China? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion.
At ngayon guys, please subscribe my YouTube channel. Ito po yung isa kong YouTube channel. Hanapin niyo po sa YouTube at kapag nakita niyo na itong Sangkay Revelation, click the subscribe, click the bell, and click all. And lamang po kasimple. So ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.